Ito. Dahil ito yung galaw at aksyon ng Department of Justice sa kasong cyber libel na inirekomenda o ipinail, reklamo ni dating National Security Advisor Ed Año laban kay Atty. Baligod at 18 Maleta Boys. Ito Justice ang pagsasampa ng kasong cyber libel laban kay Attorney Levito Baligod at 18 nagpakilalang bagman ng pugating si dating Congressman Zaldico. Bukod sa cyber libel, inirekomenda rin ang pagsasampa ng kasong perjury laban sa mga bagman na sinasabing nagpadala ng maletang naglalaman ng perang kickback mula sa mga maanumalyang flood control projects. Pero tumanggi si DOJ spokesman Polo Martinez na idetalye kung saan inendorso ang mga kasong nagugat sa reklamo ng mga dati at kasalukuyang mambabatas tulad din na dating Senador Antonio Trillanes at Congresswoman Laila De Lima. Wala pang inilalabas na pahayag si Baligod at mga nagpakilala. Ayun, Seno. Ayun. Yan ang update, development. Kung di ako kakamali, mga medyo natagalan din, ano? Parang 3 months ago, nung mag-file. Actually, si Anyo ay bago nag-resign Bago nag-resign niya na National Security Council, National Security Advisor, tama, ni Pangulong Marcos, ay nag-file na siya ng ganyan. Okay? So, yan, may action na. Kasi nga, tinukoy nung Maleta Boys na siya daw ay binigyan ng maleta. Ay wala naman ng kinalaman sa flood control project si Anyo. Diba? Dahil National Security Advisor, bakit naman siya bibigyan ng gano'n? Kasi nga itong Maleta Boys na ito, kung sino-sino kung pinagbibintangan. Ang maaaring totoo lang sa kanila ay yung between Zaldico at saka si Martin Romualdez. Dahil mukhang sila talaga yung malalim na nag-uugnayan. Kaya nga si Zaldico ay katakot-takot na mga kaso. Patong-patong ang kaso sa Sandigang Bayan. At marami pang susunod. Ito naman si Romualdez ay tutuluyan talaga. Patong-patong na kaso din ang ipapel sa kanya ng ombudsman ayon mismo kay Pangulong Marcos. So ang problema rito sa Maleta Boys, kung sino-sinong inakusahan na wala namang kinalaman, kaya ayan, puro kaso ang kanilang hinaharap dahil cyber libel yan. Sa kanilang press conference, interview, nagpagamit sa politiko, yun naman ang gamit sa kanila, pareho nakakulong na. Itong isa malamang susunod pa. Di ba? Alam niyo kung sinong nakakulong na politiko. Plunder ang kaso. Meron pang isa dyan, si Alan Peter Cayetano, na ewan ko kung magbabago na, mukhang hindi pa rin. Although matapang magsalita sa social media at saka sa mga interview. Pero pagkaharap niya ang NBI at kaharap niya ang mga kapwa ng senador, nawala yung tapang. Pero ang problema, seryoso naman na siya tutuluyan ni Senador Ping Lacson. Baka makulong din yan. Dahil sabi ni Ping Lacson, dapat makulong din sa Payatas, Quezon City Jail, ito si Cayetano, sa issue ng flood control project at infrastructure project dyan sa Taguig. Kasi tinatayang 6 to 7 billion daw yung project na nakarating doon. O pondo pala. Ay yung project, yan ang iniimbestigahan. At yung kanyang kapatid na si Lino Cayetano ang nagbo-volunteer na tutulong sa investigasyon sa Blue Ribbon Committee. Pero ang plano ni Senator Lacson hindi na idaan sa Blue Ribbon Committee. Dahil nga naman baka mapolitika lang. Diretso niyang kanyang ipapile sa Office of the Ombudsman para mapabilis madala sa Sandigang Bayan. Ayun yun kung nakulong na yung dalawa, si Mike at saka si Marcoleta, kung ito si Cayetano makulong din, sino pang maiiwan? Sino pang magtatanggol dyan sa Maleta Boys? Si Atty. Baligod ay pare-pare silang kinasuhan. Yan ang sinasabi natin. Kung meron talaga silang totoong alam diyan sa anomalya ng flood control, dapat naging maingat din sila sa pag-aakusa. Ang ginawa nila Bawat press conference may inaakusahan. Bawat interview may inaakusahan. Pero wala namang pagpapatunay. Ngayon, sila ngayon ang kinasuhan. Isipin mo doon sa 18 Maleta Boys na yan, mga dating sundalo. 6 lang ang nagbigay ng sinumpaang salaysay sa Office of the Ombudsman at yun lang ang pinatulan. Under evaluation ngayon ng Ombudsman kung papaniwalaan o hindi. Pero yung iba hindi nagsumite. Anong ibig sabihin? So, kung di ako kakamali, 15 na yung cyber libel na yan na kinakaharap. Meron pa sa Marawi City kung saan doon nagfile si Congressman Adjong. Tagalanaw dahil nga siya inakusahan din. Marami po yan.
Quezon City, Makati, di ba na isang araw nga may warrant of arrest na yata yung issue ang Makati RTC. Doon naman sa reklamo ni Department of Agriculture Secretary Laurel, cyber libel and perjury din, ang pagsisinungaling din po ang ipinail. Laban din sa Maleta Boys at kay Baligod. Ayun, no? So, yan ang proseso ng batas. Yan ang policy ni Pangulong Marcos. Di ba? Rule of law, due process. Ayan. Ayun yung pag-aakusa ng walang dokumento, pag-aakusa ng paninira lang, walang due process yun. Kaya, kakasuhan kayo at pananagutin. Ayun po yung nangyari. Okay? So, yan ang development sa mga kaso. Baka akala nyo hindi gumagalaw. Hindi po. Nakita naman nyo doon sa sauna ng ating Pangulo. Hindi siya natitinag. Talagang ipapaira lang batas. Tatamaan ng kahit sino. At walang sasantuhin ng batas at ang kanyang gobyerno. Walang kamag-anak, walang kaibigan. Walang kapartido. Kahit sino. Kung si Romualdez nga, pinakakasuhan ng Pangulo, kayo pa kaya? Ang mga Maleta Boys o Atty. Baligod at kung sino man. Kaya maging maingat, huwag niyong lahatin at huwag kayong paggamit sa politiko dahil ang mga politiko siguradong ilalaglag din kayo pag nagkaipitan. Katulad ngayon, nakakulong na ngayon dalawa. Paano pa tutulungan kayo ng mga yan? Ayan ang sinasabi natin. Tapos yung iba naman, paniwalang-paniwala. Alam nyo, napakadali. 2-5 ang pag-aakusa, paratang, pambibintang. Pero ang pagpapatunay, suntok sa buwan yan. Kasi sa korte, hindi pwedeng verbal. Sa korte, hindi pwedeng chismis at kwentuhan o hearsay. Kailangan dokumentado at kailangan merong magpapatunay maliban sa dokumento. Ganong kahirap ang laban. Kaya yung mag-akusa madali. Pero pag binalikan kayo, yan ang madaling patunayan. Kasi yung inyong pag-aakusa, yun ang ebidensya. Pero yung inyong pag-aakusa na yung isang tao ganito, ganoon, ganyan, ay nakusuntok sa buwan yan, maniwala kayo. So maging warning ito, hindi lang sa mga 8 Maleta Boys, sa lahat ng mga gustong magsalita, may limitasyon ang lahat. Hindi pwedeng daanin sa galit, sa tapang, o magpagamit sa politika o politiko, bandang huli, kayo ang kawawa. Kayo ang kalaboso. So, paalala lang po yan. Please like, share, subscribe, and follow. Huwag kayong gagaya doon sa mga pasaway. Ang sarap ng buhay kung tama ang sinasabi at ginagawa. Pero yung magpagamit kayo at alam niyong ginagamit kayo, tapos pumapayag ka, ay sobra na yan. Meron tawag dyan, BOBO. Di ba? Huwag kayong magpa-BOBO na bandang huli, kayo ang magiging argabyado at kawawa. Ayun po yun. Issue lang, walang personalan. Please like, share, subscribe.